Hi mga farmers, good morning po sa inyong lahat. Ayan. So ngayon po mga farmers, piniprepare ko po yung aking bagong kulungan po sa aking mga sisiw po mga farmers na first batch po. So ngayon, ipapakita ko sa inyo yung kanilang bagong kulungan na medyo malawak-lawak naman at ano po sila makakahinga ng maayos kumbaga. So eto na po. Ayan. So, eto mga farmers, meron sila ditong ilaw. Dinigyan ko po sila ng ilaw para pagkaano po, pagkapasok nila, hindi po sila magugulat na meron silang medyo malaki-laking kulungan. Ayan. So, eto mga farmers, nilagyan ko po siya ng lupa para po hindi po sila magugulat na pag-apak po nila mga farmers parang yung tawag nito yung syempre kumbaga hindi po sila maninibago. Kasi syempre yun po sa dating kulungan nila ay nakakahoy po yun. So, pag dito na po sa mga farmers, pag dito na po sila sa malaking kulungan, yung po nila, yung inaapakan po ay puro lupa mga farmers. And, so, ito. Na-disinfect na. Oo. Tapos, ang lahat-lahat nito mga farmers ay naka-disinfect na po. So, ready na po sila ipasok dito dahil nilinis ko na po sila lahat. Po itong kulungan lahat. Nag-disinfect na po ako. Lahat-lahat nilinis ko po para pagpasok po nila dito ready na po sila dito magliparan. Kasi meron din silang tungtungan dito Ayan. Ayan po. So, talaga namang makakahinga sila ng maayos dahil medyo malawak na po yung kulungan nila. Hindi na po kagaya nung una na talagang masikip dahil malaki na po sila So, ito yung mga farmers, ito yung sa looban. Ayan. Yan po yung sa loob. Yan, so safety po sila dito mga farmers, hindi po sila makakalabas dahil inayos ko po lahat para po syempre kailangan po yun para yung ah, hindi po sila kunyari po may mga pusa so hindi po sila maabot doon kasi talagang sila safety po pagkagawa yung kanilang kulungan. So, ngayon naman mga farmers, kukuha po ako ng kangkong po para sa aking mga alagang manok. Kasi kailangan po talaga mga farmers gawin ko po ito dahil para po pagpasok ko po dun sa kulungan po pagpasok po dun sa kulungan ng aking mga alagang mga manok mga farmers, lalagyan ko po sila ng ganitong klaseng yung parang sa tingin nila na damo para po pag-apak po nila dun sa ilalagay ko po sila dun sa panibago nilang kulungan ulit pagkatapos sa loob. So, syempre meron na rin pong nakahanda po na kulungan po mga farmers dun sa may labasan. So, kailangan po pagkapasok po nila dun sa bagong sa bagong kulungan po dun sa may labas po ng aking bahay mga farmers. So, medyo madamo kasi dun kaya po para sila mga farmers hindi po sila kumbaga parang hindi po sila magugulat. So, pag meron pong ganito dahil ko po sila, sinanay ko po silang mga farmers so hindi na po sila magugulat. So talagang kumakain na sila ng damo kasi lalagyan ko sila ng kangkong ngayon Ayan. Ito yung mga kangkong mga farmers nga kukuhanin natin. So lagyan ko sila ng mga 5 piraso lang po. Ayan. Ang tataba ng kangkong So lagyan natin sila ng mga 5 piraso para kunyari ito yung pinakadamo sa tingin nila. Yan. Para paglagay ko po dun sa kulungan, hindi na sila magtataka kung ano yung kung ano yung nakikita nila sa loob na ganito, kagaya ganyan. Parang damo sa tingin nila. So, di ba mga farmers? Ayan. Kangkong po ito.
Ito na po mga farmers ang aking mga alagang mga manukis po. Yung sabi ko po kanina na iano ko po dun sa malaking kulungan nila na medyo malawak naman para po siyempre makahinga-hinga sila mga farmers. Ito papakita ko sa inyo. Op, kaya maglipara na naman kayo. Yun. Ayan. Ito nga pala mga farmers, pinapakain ko na po sila ng marami-rami para ano po, yung pagdating po dun sa medyo malaking kulungan na hindi po sila magkakain-kainan po ng kung ano-ano pong mga nakikita na dun sa may lupa. So, kaya ito sila, binusog ko na po mga farmers. Sila po pala ay nasa 1 month and 3 weeks na po sila mga farmers. So, sila po yung ano ko po dun sa medyo malawak na kulungan po, inilipat po sila mga farmers.